ovary syndrome or PCOS or PCOS. Makakasama po natin ng ating Dr. Serbisyo, ang ating OB-GYN for today, Dr. Ivy M. Buscado. Doc Ivy, good morning. Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, good morning. Ayan, okay. Ayan. Well, happy Women's Month, Doktora. Happy Women's Month din, Ma'am Nina. Okay. Doktora, ito pong sakit na ito ay sa babae lang nangyayari. Yes ano? po. Itong sakit na PCOS na naririnig natin. Kasi nga naman, it has to do with the ovaries, no? Polycystic ovary syndrome. Doktora, ano po ba ang PCOS? So, polycystic ovarian syndrome, ito ay common hormonal disorder which actually affects 1 out of 10 Filipinas. So, common ito sa mga reproductive age group, meaning 15 years old up to 49 years old. At ang masama dito, 70% according to studies, goes undiagnosed. Undiagnosed. Bakit po? Bakit hindi siya nakikita agad, Doc? Actually, siguro hindi lang din pinapansin ng mga kababaihan. Like, for example, number 1 complaint would be abnormal bleeding. So, sometimes, hindi nila alam na irregular na pala yung bleeding nila because yung iba minsan mga pasyente 1 taon nang hindi nagme-mens, hindi nila alam, hindi nagpapa-check up, pupunta sa amin 1 taon. So yung mga ganon, so hindi nila pinapansin na irregular yung kanilang menstruation. Yun ang number 1 pala na sign, Oo. senyales. So, it's either bleeding or irregular menstruation. Yan po yung Yes, mga so minsan hindi signs. nagkakaroon ilang buwan or minsan mahaba yung menstruation nila, ilang araw tumatagal, or minsan naman nagsiskip-skip. And then second na concern din nila is acne. Very cystic yung mga acne nila. So pag PCOS, usually the acne is from here and then dito sa baba. Yun yung mga hormonal acne. Tapos yung mga hirsutism din na falling hair, thinning of hair, or yung pangingitim ng mga neck, groin, singit, armpits, facial hair, yan. Okay, so ano po ang reason kung bakit ka nagkakaroon ng PCOS? Actually, yung exact cause is actually unknown. Pero they're linking it now to genetics kasi may familial predisposition daw na pag mga nanay mo or ate may PCOS, baka magkaroon ka rin ng PCOS. But they're also linking it to environmental factors like yung lifestyle nga at saka yung mga kinakain. Okay. Sa mga buntis po, apektado rin po ba sila nito? You can get pregnant naman even if you have PCOS. May mga pasyente pa rin na spontaneous nabubuntis. But then, pwede rin cause ng infertility pag meron kang PCOS because of anovulation or hindi ka nag-ovulate. Yun nga po naririnig ko yon na may mga kababaihan na may PCOS at nahihirapan po silang mag-conceive or mabuntis, ano. So, but it's not naman impossible because I also hear of people na may PCOS as after how many years, bigla siyang nagkaanak. So, may way rin pala para magkaroon ka pa rin ng anak. Yes, opo. So if ever naman na hindi hirap ka, so para kasi masabi na infertile yung isang babae, that's 12 straight months na nagtatalik kayo ng iyong husband or partner 2 to 3 times in a week pero hindi kayo nakakabuo. That's called primary infertility. So kung hindi talaga, you can have yourself check, especially if you're 35 years old and above. Pa-check up ka na kasi baka kailangan kang bigyan ng mga ovulation induction drugs. Ano naman yung ovulation So yun niya? yung, May especially if you have trend. PCOS, Oo. binibigyan ka ng mga pangpaitlog like the letrozole, clomiphene citrate, pero may scheduling din po yan. So kailangan doctor guided. May ganun pala Ganun ngayon. pala. Oo, Oo. okay. So, at least education yan para sa mga Mga husband and wife. Yeah, yung Oo. na planong magkaroon ng pamilya and alam niya may PCOS siya, di ba? Correct, opo. Ito, Doc, posible ba na magkaroon ng, kumbaga, may PCOS ang isang babae nang wala siyang nararamdamang sintomas? May Yes, mga ganun possible din po yun. Opo. Because we actually have criteria para ma-diagnose na may PCOS. That's the Rotterdam criteria. For adolescent, you need 3 out of 3. Pero pag hindi naman, you need 2 out of 3. So number 1, yun nga yung sinabi ko, yung abnormal bleeding. Number 2 is PCOS on ultrasound. Number 3 is yung mga levels of hirsutism, yung mga acne, bacne, falling hair, darkening of your neck, armpit. So kung may 2 out of 3 ka doon at reproductive age group ka,
you have PCOS. So, pag wala doon, hindi mo na satisfy yung criteria, baka wala ka namang PCOS. So, paano na-address? Oo. So, Doc, paano siya na-address? Sabihin natin, alam ko na, paano ko siya gagawa ng paraan? So actually, the number one treatment for PCOS is lifestyle modification. It's not hormones, it's not supplements, it's actually the lifestyle. So kailangan proper diet, less carbs, less sugar, exercise at least siguro 150 minutes every week, brisk walking, ganun. And then second, kung hindi talaga kaya ng lifestyle, dun tayo papasok sa mga hormones like OCP, yung mga pills, mga injectables. So, i-discuss yun ng doctor kung ano yung appropriate treatment for you. So, Doc, may mga cases na kayo na dahil sa lifestyle modification, is na-address siya? Yes, Opo. pwede. Oo. Baka may mga cases po kayo. Ano yung mga, baka meron kami mga cases na yun ang in-address ninyo and then eto na siya ngayon. Yes, marami pong ganyan na talagang binabago lang nila yung lifestyle. Kasi karamihan, yun nga, everyday yung diet nila is full of carbs, full of sugar, mga Processed. fraps. Yes, Oo. so binago nila yon and they do exercise every day. Mas umayos yung cycle nila, mas naging maganda yung hormone nila. So, regular na yung cycle nila, nag-ovulate sila. But it doesn't mean na pag na-lose mo yung weight mo, okay na rin yung cycle mo. Hindi rin ganun. So, hindi pare-pareho. So, may ano pa rin, sabihin natin yung supplemental na kailangan dun sa hormones. Kailangan pa rin yun. If, Yes, especially if abnormal talaga yung menstruation. So, kahit may lifestyle modification ka na, Yes. kailangan pa rin yung hormonal. Yes, sometimes, yeah. Okay, alright. So, okay. Totoo rin po ba that you tend to gain weight? Merong medyo yung taong may PCOS ay sila ay mas mataba? Yes. Oo. But it doesn't mean Bakit? din po Oo. na yung hindi rin lahat ng mataba Ay, may PCOS. Oo. or hindi rin yung mga sobrang payat walang PCOS, because now I have a lot of patients na ang papayat pero Tapos may may PCOS. PCOS. Yes. So hindi rin nagfo-follow before, akala natin mataba may PCOS, but no. Not Kahit necessarily mga payat, pala. may PCOS din. Not At meron bang necessarily. parang kunyari kakambal na sakit ang PCOS? Kunyari kung may PCOS ka, baka meron ka ring thyroid problem. Kasi inisip ko hormonal, sabi niyo hormones. Baka may iba pa siya or myoma, baka may cyst, may mga ganon. Yeah, so pag may PCOS ka, you have insulin resistance. So, yung insulin mo hindi gumagana sa katawan mo. So, tataas yung sugar mo. You're prone to develop diabetes. And in the long run, pwede ka rin magkaroon ng heart disease, yung mga cardiovascular diseases. So, kaya talaga yung lifestyle, very important siya at yung diet. Kasi pagtanda mo, yun yung mga possible diseases na Oo. pwede mong ma-acquire. Oo, okay. So, aside from that, what about mga hypothyroidism or hyper, minsan ba meron din silang ganon? Or, Usually, pag nagpapa-consult yung patients, we do a complete workup, especially kung ang complaint niya is irregular menses. Iniimbestigahan na rin po natin yan. So, we request for a thyroid function test para malaman din. Because sometimes, hindi lang PCOS yung cause nung abnormal menses nila. Minsan, yung hypothyroidism nila. So, pinapatest na rin po natin yan. Okay, Oo. Doc, meron po tanong dito from our YouTube subscriber. Ilang araw po considered hindi na normal ang katagalan ng period ng isang babae? So, ang interval po from the last mens to the next mens, dapat 21 to 35. So, pag longer than that, hindi ka pa dinadatnan, abnormal na yon. Or pag shorter than 21 days, dinatnan ka na, abnormal na rin yon. ayun. 21 to 35. Okay. Okay, oo. And Doc, yung sinabi ko kanina, kasi naririnig ko rin yung nasakit ng kababayan, yung myoma or may mga cyst, ganyan, na hindi PCOS, parang yung symptoms rin nila, parang ganun din, meron rin silang irregular Yes. menstruation, meron rin silang bleeding. So, paano mo malalaman kung ito ay PCOS or yung mga iba ko pang nabanggit? So, first we'll do an ultrasound. So, sa ultrasound, makikita po yun. Yung PCOS, it will be seen sa ovaries mo. Marami, peripherally arranged yung maliliit na follicles. So, marami kang bugok na itlog. Yun yung mga follicles. Yun yung PCOS. Pero pag mga myoma, iba naman yung finding niya. Pwede siya sa muscle ng matres. So, makikita po yan sa ultrasound. And then, iba rin yung treatment niyan. Oo. Yes, depende sa simptomas din ng myoma. But pag malaki na talaga yung myoma, tapos nagkakos na sa'yo ng symptoms, tinatanggal po ito.
Oo. And Doc, totoo ba yung naririnig ko rin na nung nanganak daw sila, nawala raw yung PCOS nila? May mga ganon. Yes, may mga ganun din po. okay. Talaga. Okay, bakit po? Hormonal changes na din. And sometimes, pag yung mga mayoman na hindi naman ganun kalalaki, tapos nearing menopause na, sinasabi na lang namin that kung hindi naman siya ganun kalaki, hindi nagkakos ng symptoms, let's wait until you get to menopause. Kasi minsan, lumiliit din yung mayoman. Doc, curious po ako. Pagdating po sa Atisa PCOS, di ba? Sabi nyo 15 to around ilang taon po? Mga 40s 49, to 49. Pero ba mga cases na na-discover nila late? Nasabi Yes. natin 30s, ay may PCOS pala ako. Nung 15 ako, wala naman. Meron akong ganyang naririnig, yes. Oo. may- Yes, siguro because pag bata ka pa, you don't really care kung abnormal yung menstruation mo. But when you reach around 30s, yan, nagiging conscious ka na kung gusto mo na magkaanak. So, doon nagsa-start ka na mag-isip if you'll have, kung okay yung reproductive system mo, doon mo lang i-evaluate, ay teka, hindi pala ako every month nagkakaroon. So, doon ka palang magiging aware at magpapacheck. Kumbaga yung pala matagal na pala siyang may PCOS. yeah. Later on, kasi nga conscious siya Oo. or intentional siya, doon lang na na-discover. Oo. Yes. I can imagine kung bata ako, uy, wala na akong menstruation, ang saya. Parang, di ba, hindi siya parang yung monthly period mo, isa pa yan sa mga burden ng mga kababaihan, di ba? Tama. Na minsan talagang, ang dami rin kasing pwedeng mangyari sa katawan mo, di ba? Mas Yes. mainit ang ulo mo, masakit ulo mo, meron kang, dysmenorrhea. And also yung mga may PCOS, aside from yung mga na-mention ko, pwede rin sila magkaroon ng mga mental health problems. Depression, mood swings, and pwede rin sila yung, meron silang belly fat. So, ang dami talagang nagiging problem pag may PCOS. Bloatedness, digestive issues. So, yeah, ang daming possible problem pag may PCOS. Okay, bakit pati mental health ay pwede nga maapektuhan? Due to stress hormones yung cortisol. So, kaya meron din tayong mga supplements na binibigay din for some patients na may PCOS. May tanong po dito si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Good morning po. Tinatanong niya kung gumagaling pa ba ang PCOS? Okay, so once PCOS, forever PCOS. There's actually no cure for PCOS, but all the symptoms that I've mentioned, pwede siyang mawala. Pero, yun nga, pag nawala ka na naman sa tamang daan, nawala na naman yung lifestyle change mo, yung diet, exercise, yung pagpapacheck up, pwedeng lahat ng simptomas lumabas ulit. So, So, pwedeng management. mawala. Yeah, Nasa oo. management siya, Doc. So, pwede nga, may mga trigger factors din yan. So, pwede siyang dormant lang, ganyan. Or hindi siya nagpapakita But ng it's there, sintomas. yeah. Tapos Okay. pwedeng on ultrasound, normal na. Hindi Yeah. porket normal, okay ka na. You still have PCOS. Okay. Siguro, Doc, bago tayo magpaalam, baka may paalala kayo sa lahat ng mga kababaihan na nakikinig ngayon. Kasi for sure, hindi lang PCOS. Baka meron kayong, kumbaga, advice or tips pag may nararamdaman sila, baka ito yan at ito yung dapat ninyong gawin. So, sa lahat ng mga girlies out there, so kapag may nararamdaman kayo, masakit magregla, abnormal yung inyong menstruation, don't think that it's normal. You can always consult your OB. Meron pong gamot dito. Yung iba kasi tinitiis nila, so akala nila normal lang daw yung severe dysmenorrhea. It's really talagang hindi ka makakapasok every day. So akala nila okay lang yun. But no, it's not normal. We have meds for you. We can advise you on what to do. So please consult your OBGYN. At saka baka, Doc, baka kino-consider nila yung mga pampinansyal. Baka syempre, pag hindi magpapagamot, naku, baka wala pa akong budget. Paano kaya nila ma-address yun, Doc? Marami naman po tayong doctors that offer free consults sa mga public hospitals. Ayun, Oh. okay. Okay. Ang dami kasi nga pwedeng isipin na iba pang kaakibat na sakit itong mga sinabi po natin. Kasi naisip ko yung myoma, may naalala ko, kailangan niya operahan tanggalin. Or may iba sabi, kayurin or operahan. Yung PCOS hindi kailangang operahan. Hindi po. Hindi yun So, ang gamot ang dyan. mga kababaihan, napakarami talaga natin kailangang isipin. We also have polyp, we also have endometriosis, adenomyosis. Okay. Yung endometriosis, yun po yung sobrang sakit pag nagre-regla. Talagang hindi makatayo, hindi makapasok. So may gamot din po for that. Okay. Naku, ang dami. Kasi parang pare-pareho rin yan. Yung ba yung parang dysmenorrhea yung Yes. feeling? We always say, may dysmenorrhea. Pero is it normal to get dysmenorrhea? Because I remember growing up, bilang babae, lahat kami, we all sometimes feel that way na masakit pagka meron kang period.
Yes, normal naman po. Pero merong dysmenorrhea na talagang excruciating pain. At yun, baka meron kang endometriosis. Alright. Alright. Nako, maraming salamat sa ating OB-GYN. Ang dami nating natutunan ngayong araw na ito tungkol nga po sa sakit na PCOS at yung mga iba pang na-mention ni Doktora na kailangan bantayan ng mga kababaihan. Maraming salamat, Dr. Ivy Emboscado.